clinically diagnosed. Depressed ako, di ako makatulog, 3 AM, gising pa ako, umiiyak. Hello love! Welcome to my channel. So alam ko medyo missing in action ako netong mga nakaraan. Pero nagpahinga lang tayo ng konti for some reasons na malalaman nyo rin naman soon. Pero ngayon, since it's already October and it is Mental Health Awareness Month and also my birth month, marami tayong hinanda na exciting videos para sa inyo. So, stay tuned and patuloy lang tayong sumuporta. Thank you sa inyong lahat. For today's video, meron akong bote na tinabi for 4 years na. 4 years na siyang nasa akin. And itong bote na to, inipon ko ng mga kind notes, letters sa akin ng mga kaibigan, kaklase, ka-church. Inipon ko yon nung mga times na depressed ako. Yes, I've also gone through depression and I've also gone through suicidal thoughts, ganyan. Hindi ko masasabi ngayon na na-win ko na yung battles, but what I can testify is that up until now, I am fighting at hindi ako sumusuko. At alam ko kayo din, inipon ko tong bote na to just because naisip ko lang na isang araw kapag naisip ko ulit na i-end yung life ko, kukunin ko lang tong bote na to and I have a choice kung pag binasag ko ba to, sasaktan ko yung sarili ko or babasahin ko yung kind words na nasa loob at i-remind yung sarili ko na meron pala mga may paki sa akin, meron palang mga taong nagmamahal sa akin na hindi ko dapat i-end yung life ko. So ayun, na-realize ko nung nagsimula tong channel na to na oo nga no, 4 years ago hindi ko na pala kinailangang kunin yung bote na yon at saktan yung sarili ko. Hindi ko na pala ulit naisip na i-end yung life ko. Pero naisip ko na pwedeng isa sa inyo, kahit isa lang sa inyo, kailangan tong kind words na to right now in their life. So, i-share ko sa inyo kung ano yung laman ng bote and imagine nyo na lang kung ano yung maririnig nyong leng dito, Layla, or friend, anything. Para sa inyo to, own it, take what is good, leave what is bad and not applicable, pero lahat ng mag-a-apply sa'yo, go on and take it. Sinashare ko to sa inyo lahat para mapagaan ko din yung loob nyo. Yan guys, so babasagin na natin. First letter. Yung first na nakasulat, ano pala siya? Description siya. Alam niyo yung papel na pinapaikot sa buong classroom, tapos yun yung mga nagde-describe sa'yo. So, parang get to know me rin pala to, no? Nakasulat dito, maganda, responsible mayor, I love you, you're so great in leadership, wag na madrama, mabait, good leader, stay strong, stay nice, updated, magaling mag-update, I love you Leng, best president ever. Ayun pa gusto ko i-share sa inyo. Nung time na depressed ako, by the way, I am clinically diagnosed, pero pwede natin tong pag-usapan in another video. Ayokong itackle ngayon to kasi ayoko ng negativity dito sa video na to. Si Lord, nung mga panahon na hindi ako naniniwala sa sarili ko, nagbigay siya ng mga taong maniniwala sa akin. Ginawa niya akong assistant chairperson ng Youth for Jesus sa church. And aside from that, ginawa niya akong class mayor. So, nung mga panahon na kahit ako hindi naniniwala sa sarili ko, siya naniniwala siya sa akin at nagpadala siya ng mga taong maniniwala sa akin. So, that really meant a lot. Feeling ko napakalaking part din yun ng journey ko. Bakit ako naka-recover agad and bakit ngayon parang strong na yung foundation. Sobrang tiyaga, ang galing mag-handle. Keep your head held high. Continue serving the Lord. Dito lang as Leng, stay strong. Yun yung first. Next, dear friend, kung sino mang makakabasa nito, ito, isa to sa activity ko nung naging mayor ako. Sabi ko sa kanila, sumulat sila ng letter
for someone, for a friend, na gusto nilang labasan ng sama na loob, or kung hindi masama yung loob nila as of the moment, magsulat lang sila ng kind words, kasi kung sino makakatanggap nun, baka kailangan as of the moment yung kind words na yun. So, random to, pero nakasulat dito, "Hi friend, kung sino man makakabasa nito, please don't judge. Lately, di ako makatulog, 3 AM, gising pa ako, umiiyak. Siguro mga more than 2 weeks na. Okay naman talaga ako, pero pag mag-isa na ako, ewan. Gusto ko mag-share sa friends ko ng mga nararamdaman ko. Alam ko naman na makikinig sila, kaso ang problema kasi di ko talaga alam yung dahilan bakit ako malungkot. This is a reminder that if you are hurt right now, if you are going through something right now, you are still normal. Hindi unfair si God. Lahat tayo may kanya-kanyang battles na fina-fight every day. At kailangan mo lang huwag sumuko. Ang kailangan mo lang humakbang sa araw-araw. Small progress, little progress is still progress. So you should be proud of yourself. Sa totoo lang, feeling ko, ang faith ko, lahat sa akin as in, I feel like di ako totoo dahil sa kanya, yung sa mutual friends namin, nagsisinungaling na ako sa kanila, yung sa sarili ko, feeling ko lahat iniiba ko for him, ewan talaga. Sobrang nagugulo buhay ko sa kanya. Mahal na mahal ko siya pero ubos na ako, pre. Ayan, isa pa yan. Minsan kaya tayo naubos kasi ginagawa nating mundo yung tao, na dapat tao lang naman. Huwag kasi natin ginagawa yun, yung sama yan. Leng, by this time that you'll read this again, alam kong major breakdown yan. Oh my gosh! Di ko to naalala. Pero, di mga sabi ko sa inyo kasi, inipon ko tong letters na to kasi nga alam ko, nabubuksan ko na lang ulit to kapag meron ngang major na nangyari. Wait, basahin natin. Leng, by this time that you'll read this again, alam kong major breakdown yan, pero please remind yourself na you didn't go this far para lang sa wala. Remind ko lang ikaw na ikaw lang yung meron ka. So pati ba ikaw, susuko ka na sa sarili mo? Kinaya mo? Kakayanin mo pa, Leng. Mahirap pero gano'n naman talaga eh. Wala nang madali. Keep going lang, baby girl. Kaya mo pa. Napaka-sweet naman nung dating Leng. Pero hindi tayo iiyak. Ito, letter for Gabi. Gabi, nickname ko kasi ito sa OJT. At saka dati, the world is not good enough. You are not alone. Only one was good enough and he died on the cross for you. For us who are not good enough. Very well said. Next letter. My dear friend, hi Mams. Alam kong may problema ka ngayon at nasa-stress sa mga bagay-bagay. Always lang tayong mag-pray kapag sobra ka nang nahihirapan at saka lagi ka sanang magtiwala sa sarili mo at sa kakayahan mo. Nandyan lang kami lagi for you. Sabi nga nila, di ba, walang bagay ang hindi mo ma-achieve kung pagpupursigihan mo lang. Basta stay positive and magpahinga rin kapag pagod na. Aww. Be you and I love you. Kaya mo yan, girl. Keep it up. Lay, thank you for always reminding us ng assignment sa GC and giving some heartful messages. Alam mo, as of this moment, nakakatuwa kasi kung iisipin ko, yung mga panahon na yun, sobrang bigat na bigat din ako. Hindi ko alam bakit pa ako babangon sa araw-araw. Pero nagawa ko palang maging strong para sa ibang tao. And naniniwala ako na yun yung courage na nasa puso ng bawat isa. Na minsan, hindi ka naman na bumabangon para sa sarili mo. Or dahil may will ka pa to live. Bumabangon ka na lang kasi pinipili mong maging malakas para dun sa ibang tao. Pero let me remind you today guys, as you are watching this, that sometimes you need to choose yourself. You need to be strong for yourself. Kapag pati ng sarili mo, kinalaban mo, pati sa sarili mo, hindi ka naniniwala, the whole world will be against you. And ikaw, hindi mo na alam kung ano yung pinapaniwalaan mo. Kaya questionin mo yung kakayahan mo, yung faith mo, yung courage mo, questionin mo lahat ng bagay sa sarili mo. Pero kailangan maging matatag ka for yourself. Stay alive. Naiyak ako, wait.
I know mahirap, maraming reason para mag-hold on. Ilang beses ka ulit na madadapa. Pero hindi yun sa dami ng beses ng pagkakadapa mo. Pero sa dami ng beses yun, pinili mong tumayo. Kahit na hirap ka, kahit nasugat